Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural. Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansa-bansang Pilipinas. Nagpupugay sa inyong lahat palatuntunang Istana, Balikatan, para sa sulong Quezon. Ngayong araw na ito, mga kababayan, araw na po ng Miyerkules, ika-24 sa buwan ng Marso, taong 2021. At syempre pa, ako po ang isa sa inyong mga kabalitaan hanggang ika-7 ng umaga. Maliit na tinig mula sa bahagi ng Bondok Peninsula, si Celine Tutur, at nagsasabing mabuhay tayong lahat. Magandang umaga po. Sana'y samahan nyo kami sa aming pang Miyerkules na edisyon ng programang Stand Up Balikatan para sa sulong Quezon, of course, with Dr. Helen Tan. Ako po si King Formaran. At siyempre, ang palatuntunan ito, patuloy po nating mapapakinggan sa iba't ibang mga impilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 92.7 Spirit FM, 93.3 Radio Servicio, 98.1 Supreme Radio at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantabay po sa harap ng inyong TV set, tutok kayo sa Broadcast Channel 6. Samantala, sa mga naghahanap sa Facebook, hanapin po ang account ng Stand Up Balikatan. Sa headlines, ang ating mga tampok na balita, balitang nasyonal. Mga pribadong kumpanya pwede nang bumili ng bakuna. UK, South African variants kalat na sa Metro Manila. Libo-libong rice farmers sinanay ng RCEF at Pinas naghain uli ng diplomatic protest versus China. Para naman sa mga balitang lokal, sitwasyon ng COVID sa Tagkawayan kontrolado ayon sa IATF. Mga magtutong sa Timonan sa ilalim sa quarantine procedure. Mga magmamay sa Lucena, pinagkalooban ng tulong ng lokal na pamahalaan at isang barangay sa Calawag, Quezon, magkakaroon na ng bagong covered court. Sa balitang showbiz, mga kaistan, Aiko Melendez, ginagamit ang kita sa YouTube para makapagbigay ng ayuda sa mga kapuspalan. Sa detalye po ng ating mga balita, pinapayagan na ang mga pribadong kumpanya kabilang ang mga gumagawa ng alak at sigarilyo sa mga pwedeng bumili ng bakuna ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon kay Roque, inamyendahan na ang implementing rules and regulations ng vaccination law pero kailangan pa rin dumaan sa tripartite agreement ang pagbili ng bakuna laban sa COVID-19. Ipinaliwanag ni Roque na bagaman at pwedeng bumili ng bakuna ang mga pribadong kumpanya para sa kanilang mga empleyado, wala pa rin commercially available na bakuna kaya kailangan kasali ang gobyerno sa usapan. Ayon pa kay Roque na hindi po pwedeng mawala ang tripartite agreement bagamat po pwede nang bumili ang lahat ng kumpanya ng bakuna para sa kanilang mga empleyado, wala pang mga commercially available na mga bakuna. Lahat umano ng mga bakuna sa ngayon ay sakop lamang ng emergency use authorization kaya kinakailangan pa rin na pumasok ang gobyerno sa pagbili ng mga bakunang ito sa pamamagitan nga ng tripartite agreement. Nauna rito, kinustyon ng ilang senador ang nabuniat na plano ng Department of Health na pagbawalan ang mga korporasyon ng sin taxes na bumili ng bakuna laban sa COVID-19 para sa kanilang mga empleyado. Kalat na sa lungsod ng Metro Manila ang mas nakakahawang mga uri ng United Kingdom at South African COVID-19 variants. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, nasa 150 COVID positive samples na nagpositibo sa mga variants. Karamihan ay nagmula sa National Capital Region, may 46 na bagong UK variants at 62 bagong South African variants. Kung mas magiging dominante umano ang mga variants kaysa sa original na uri ng virus, posibleng tumas ng 28 na ulit
ang mga bagong kaso sa rehiyon. Sa kabila nito, sinabi ni Berheri na sasangguni pa rin sila sa World Health Organization kung idideklara na may community transmission na ng UK at South African variants. Inamin na ni Berheri na nakadagdag ang mga variants sa pagtaas ng mga kaso sa Metro Manila, ngunit ginit na kailangan pa rin tingnan ang pagsunod ng publiko sa health protocols. Libo-libong rice farmers ang sinanay at naabot ng information campaign na ipinatutupad ng Rice Competitiveness Extension Fund Rice Extension Services ng ating pamahalaan matapos nalagdaan ang Rice Tarification Law noong 2019. Ayon kay Karen Eloisa Baroga, ang Vice Chair ng Technical Working Group ng RCEF, RESP, mas marami ng farmers at trainers ang naturuan ng mga extension services ng RCEF at palalawakin pa ngayong taon upang bigyan ang mga magsasakang Pilipino ng tamang impormasyon ukol sa mga pamamaraan at teknolohiyang makakapagpababa ng gastusin at makakapagpataas naman ng ani ng palay. Sa ilalim ng RCEF, RESP, mga 1,600 na ang dumaan sa pagsasanay sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa sa rice crop production, modern rice farming techniques, seed production, at farm mechanization. Kabilang sa mga trainees ang mga rice farmers, mga may-ari ng mga zakahan at kanilang tauhan at mga empleyado ng pamahalaan mula Agriculture Training Institute at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kaakibat ng Philippine Rice Research Institute, ang ATI at Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa ilalim ng Department of Agriculture at TESDA sa pagpapatupad ng mga nasabing training. Naghain na ng panibagong diplomatic protesta ang Pilipinas laban sa China dahil sa pagdaong ng mahigit 220 Chinese militia vessels na nasa Hulian, Pilipirip o Witsan Reef sa West Philippine Sea. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na ng kanyang hakbang ay ginawa matapos na mabigyan ng go signal ni National Security Advisor Hermogenes Esperon. Si Esperon ang namumuno rin sa National Task Force for the West Philippine Sea. Iginit ni Locsin na ang Hulian Pilipirip ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nauna nang inakusahan ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang China ng panghihimasok muli sa teritoryo ng Pilipinas na malinaw na paglabag sa maritime rights. Nanawagan din si Lorenzana sa China na alisin ang kanilang mga barko sa West Philippine Sea dahil maring humantong ito sa militarisasyon sa pinagagawang teritoryo. Sa balitang lokal, mga kaistan, kontrolado na sa ngayon ang sitwasyon ng Coronavirus Disease 2019 sa Tagkawayan, Quezon, ayon sa medical team at bumubuo ng IATF sa nasabing lugar. Sa pulong na isinagawa na pinangunahan ni Mayor Carlo Illuzor kasama mga punong barangay kahapon ng umaga, nabatid na mayroong 5 aktibong kaso ang Tagkawayan, 3 dito ay mula sa Barangay Manatoy Station at 2 mula sa Barangay Alihi. Ayon kay Dr. Malcolm Remo, nakapagsagawa na ng contact tracing at naisailalim na sa swab test ang mga close contact ng mga bagong naitalang positibo. Patuloy namang binabantayan ang magiging resulta ng mga na-test mula sa Barangay Manato. Dahil sa National IATF Resolution number 104, nag-atas na ilagay sa bubble GZQ ang NCR, Cavite, Laguna at Rizal. Tinalakay ni Mayor Illuzor ang ilan sa mga pangunahing panuntunan na napag-usapan sa Provincial IATF meeting, kabilang na ang tanging essential travel lamang papasok at palabas ng bubble GZQ areas ang papayagan simula March 22 hanggang April 4, 2021. Ito'y tulad ng essential workers gaya ng nasa health and emergency frontliners, government officials, government frontliner personnel, mga biyaheng may kinalaman sa medical o humanitarian reasons, mga biyahe paalis ng bansa gaya ng overseas Filipino workers na may kinalaman sa business. Pinayuhan ni Mayor Illuzor ang mga kapitan na pakiusapan ang mga kababayan nila na nasa loob ng GCQ bubbles na umuwi para magbakasyon na kung maaari
ay palipasin na muna hanggang April 4, 2021 dahil walang kasiguruhan na makakalampas sila sa border checkpoint sa San Pablo City, probinsya ng Laguna. Inaasahang magpupulong muli ang local IATF kapag nailatag na ang bagong guidelines mula sa pamahalaang panlalawigan patungkol sa liquor ban, operasyon ng resorts at marami pang iba. Samantala, dumalo din sa nasabing pulong sina Konsehal Oden Hernandez, Konsehal Butok Magpantay, Konsehal Jose Wagan, Konsehal George Lupamia, MD QUO Carl Cuse at mga kinatawan ng Philippine Statistics Authority na namahagi ng insentibo sa mga punong barangay sa pagtulong sa isinagawang census of population. Dahil sa hindi pinapayagan ang mga non-essential travel para makalabas at makapasok sa GCQ areas o NCR Plus ay magkakaroon na din ng iba yung pagpapatupad nito sa Timonan, Quezon bilang pag-iingat na rin at pagtugon dito simula March 23, 2021 hanggang Abril 4 ng taong kasalukuyan. Nabatid na sa pagkakataon na mayroong makararating sa Timonan, authorized person outside residence man or yung UPOR mula sa NCR Plus, ang mga ito ay kinakailangan sumailalim sa mga sumusunod na quarantine procedure. APOR at UPOR mula sa GCQ areas o NCR Plus, 14 days quarantine at barangay isolation unit kung symptomatic o may sintomas ng COVID-19. 14 days home isolation kung asymptomatic o walang sintomas ng COVID-19. Dagdag pa, magiging epektibo ang alituntunin ito hanggang walang ibinababang bagong pasya ang bumubuo ng Atimonan IATF. Aabot sa tinatayang mahigit na 80 mga magmamais sa lungsod ng Lucena ang nabiyayaan ng tulong ng pamahalaang panglungsod kamakailan sa ginanap na pamamahagi ng abono at binhi kamakailan sa 4th floor ng Lucena City Government Complex formal na ipinagkaloob sa mga ito ang mga nabanggit na ayuda. Pinangunahan ng panganay na anak ni Mayor Roderick Tonton Alcala na si Youth Advocacy Ambassador Kuya Mark Alcala na siyang kinatawan ng kanyang ama ang naturang aktibidad. Nakasama naman niya dito sina Grace Surezo na siya namang tumayong representante ni Committee on Agriculture, Councilor Anacleto Alcala III at City Agriculturist Melissa Litargo. Ang pamamahagi ng mga binhi at abono na ito ay bilang tulong ng lokal na pamahalaan sa nasabing sektor na lubos na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo sa harap ng mga magsasaka. Sinabi ni Surezo na patuloy na umaalalay ang konsehal sa nabanggit na sektor at ito ay samangkitan ng pagsasagawa ng mga resolusyon at ordinansa na tiyak na mapapakinabangan ng mga mamamayan lalo't higit na sa hanay ng agrikultura sa Lucena. Samantala, sinabi naman ni Kuya Mark Alcala na bagamat hindi mapapalitan ang mga nawala sa nasabing hanay sanhi na nagdaang bagyo ay maganda namang panimula ang ayudang ito na ipamahagi sa kanila ng lokal na pamahalaan. Tiniyak din na nakakabatang Alcala na palagian siya at ang kanyang ama na si Mayor Alcala na nakahandang tumulong at sumuporta sa sektor ng magsasaka sa Lucena. Patuloy anya na nag-iisip pa ang kanyang ama ng iba't ibang mga programa at proyekto para sa kanilang hanay upang sa ganon ay matulungan ang mga ito sa kanilang pamumuhay. Nabatid na tuwang-tuwa ang mga benepisyaryo ng pamimigay ng binhi na nabanggit at sinasabing malaking tulong ito para sa kanilang hanay. Ang isinagawang pamamahagi ay naisakatuparan dahil na rin sa kagustuhan ng pamahalaang panglungsod na tulungan ang nasa sektor ng pagsasaka sa Lucena na muling makabangon sa naranasang trahedya upang sa ganon ay tumaas ang antas ng pamumuhay ng mga ito. Sa pamamagitan ni Congresswoman Dr. Helen Tan at Atty. Mike Tan, ang isang bagong covered court ang malapit nang magamit ng mga kababayan sa barangay Santa Rosa, Calawag, Quezon. Personal na pinuntahan kamakailan ni Board Member Angelo Duarte ang nasabing ginagawang covered court upang tiyakin na maayos ang pagkakagawa nito at mabilis nang sa gayon ay magamit kaagad ng mga mamamayan sa mga kapaki-pakinabang na okasyon at gawain. Ayon kay Bukali Duarte, ito'y dahil sa hangad ni Congresswoman Dr. Tan na magkaroon ng ligtas, maayos na pasilidad para sa mga naninirahan sa nasabing lugar. Bagamat nasa gitna ng pandemya na inaasahang walang malalaking okasyon na mangyayari na gagawin sa ginagawang covered court,
maaari pa din namang itong gamitin para sa mga distribusyon ng mahalagang gamit, lalo na kailangan ng mga mamamayan. At sa lagay ng panahon, base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, kaninang alas 4 ng madaling araw, patuloy na umiral at nakakapekto ang tail end of frontal system sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon na magdudulot ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog, pagkidlat sa Caraga at Davao Region, Bicol Region, Eastern at Central Visayas. Nakakaapekto naman sa bahagi ng Northern Luzon ang Northeast Monsoon o amihan na magdudulot ng maulap na papawirin na may mahihinang pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon Province. Bahagyang maulap sa maulap na papawirin na may isolated light rains naman ang mararanasan sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon dahil pa rin sa amihan. Asahan naman ang bahagyang maulap sa maulap na papawirin na may isolated rain showers at thunderstorms sa bahaging ng Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dahil naman sa easterlies o hanging nagmumula sa silangan. Sa balitang showbiz, sa mga nag-aantabay mga kaistan, ibinalik na ni Maria Kendra Melendez sa tunay niyang pangalan na Aiko Melendez. Ang pangalan niya sa Facebook dahil marami raw ang nalilito si Kendra ay ang karakter ng aktres sa teleseryeng Prima Donnas sa GMA na nagtapos na kamakailan pero balitang magkakaroon agad ng book 2. Masaya niyang binalita na bukod sa may book 2 na ang Prima Donnas, may bago pa siyang project. Kasama sina Miguel Tan Felix at Kailan Alcantara at iaanunsyo niya ito pagkatapos ng mahal na araw. Walang bakasyong magaganap sa pamilya Melendez at Castañeda ngayong Holy Week at stay at home lang daw sila. At habang nasa bahay ay ang paggawa ng YouTube content niyan sa channel niya na ginagawa niya para sa mahigit niyang 500,000 subscribers. At ang kita nito ay ipantutulong daw niya sa mga nangangailangan at ibinibili ng essentials pero ayaw pa niyang banggitin kung sino-sino ang kanyang mga tinutulungan. At yan po ang ating mga tinampok na balitang nasyonal at lokalidad ngayong araw na ito, mga kababayan. Oo nga, at dahil tumatakbo ang araw ay mukhang paigpit ng paigpit, lalo na dyan sa NCR, itong mga quarantine itong mga protocols, ha? Merong mga areas sa bansa natin na nasa ilalim po ng General Community Quarantine na hindi po ina-allowed na pumasok sa kanilang lugar ang hindi po residente, lehitimong naninirahan sa kanilang probinsya. So, in total, mahigpit po talaga. Wala mo nang visit sa mga kamag-anak o kaibigan. From, let's say, from Quezon to Manila and vice versa. Dahil sa tinagal-tagal na natin nakikipaglaban sa COVID-19, sa virus na dala po ng coronavirus disease 2019, eto na naman tayo. Tila nasayang, no, yung mahigit isang taon natin na mga ginawa na pagsunod sa mga protocols dahil para nag-uumpisa, wala ba tong katapusan? Well, sabi nga dun sa Manila, ay parang second wave ito. Parang, Naku po. although hindi tinitiyak na gano'n, may mga pronouncement na parang Nararanasan na po yung medyo pagbalam ng daloy ng trapiko sa boundaries po ng bayan po ng Tiaong, Quezon at City of San Pablo, Province of Laguna. Sa may Villa Escudero, tukuyin natin yung kilala dyan na pasyalan dahil po sa masusi na tinitingnan po ng mga bantay sa checkpoints ng ating mga otoridad. Saluduhan natin sila sa umagang ito. Balik na naman kayo sa inyong pagtatrabaho 24/7 para tiyakin ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Kaya magbaon ng maraming pasensya, ha. Hindi yung tinapay, kundi kailangan talaga hindi mainit ang ulo natin. At syempre, essential dapat yung biyahe. Pwede naman, basta lalo kung emergency, magpapagamot sa Kalakang, Maynila. Pinapayagan naman yun. Sana Pero, lang, wag iba lang, pong magamit yung mga ambulance vehicle natin na pagkargahan o sakyan po ng ilan nating kababayan na hindi po naman essential ang mga sadya sa pupuntahan. Ilaan po natin yan sa mga higit na nangangailangan. Nangyari dati kasi yun, di ba? Ambulansya ng gobyerno, sinasakyan ng
hindi naman Parang pasyente ginagamit sa pagtatransport ng ng tao tao. noong mga panahong yun. Sana hindi maulit yun, partner. Correct. Kasi, At pero hindi, mag-iigpit talaga ang ating kapulisan, lalo na yung mga local kung na IATF. mapapansin po natin, tayo na nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine, may mga pagpupulong na po na ginagawa ang iba't iba nating mga lokal na pamahalaan para paghanda nang sa ganun, baka biglang magbago, magpalabas na naman ng desisyon. Nakabatay po yan sa kung tataas yung kaso ng COVID sa probinsya natin. Sana mamintin na natin ganyan lang kababa. Pero dapat din, alam niyo po ha, panawagan po natin sa mga LGU, wala na tayong tutukuyin kung alin pong bayan. Kayo po mga nasa LGU, lalo na po yung mga mayors, kung maaari lang po, ito po ay panawagan, na pag po magpapatupad kayo ng pulisiya, i-align po nyo sa national government, sa national IATF. Hindi yung... Meron bang LGU na nagpapatupad ng kakaiba? Meron, nangyari na yan. Hindi lang natin babanggitin sapagkat nangyari na yan, nakakaya naman banggitin pa Tinitingnan natin. ko yung bahagi na baka naman talagang gusto lang niyang protektahan yung kalusugan ng kanya mga constituents. Kung maaari Well, nga lang syempre. talaga, wag tayo magpapasok. Bagay na hindi po pwede yan, mga local chief Oo. executives natin. Dahil karamihan po sa inyong mga residente, maaari nagtatrabaho sa mga kalapit lugar na tuwing hapon po ay Isa yun. umuwi sa inyong mga bayan. Isa Paano yun, po ang oo. gagawin? Isa yun, Hindi ha? ba't may remedyo na ginawa dyan ang Department of Health, lalo na sa mga frontliners natin, sa mga medical frontliner natin, ini-in-house. Mm. May Halimbawa, ganun. kung taga Zariaya ka, ikaw ay pansamantala munang tutuloy sa Lucena, sa lugar na kung saan ka nag-work. Oo. Oo. Meron kasi tayong isang best example na Magandang umaga kay Mayor Marcelo Galleta. Magaling ay, yan. good morning. Okay, Mayor Marsing. Wala tayong problema dyan. Meron akong isang sample na kung paano hindi uma-align ang LGU sa National IATF. Tulad na lang ng isang pangyayari noon Na? na yung isang sasakyan papasok sa kanyang bayan sapagkat meron dong poultry farm. Ha? Oh. Eh ngayon, dala yung mga sisiw. At syempre, palalaki niya sa poultry farm. Ang sabi raw nung LGU doon, nung mayor, hindi pwede yan. Sabi nung may dala ng mga sisiw, bakit po hindi pwede? Hindi naman yan essential eh. Ha? Sabi raw nila, paano hindi essential? Eh, Hindi naman palalakihin ito, tumigil gagawin ang- itong manok, di ba? Hindi naman Magiging tumigil manok yung siya. business eh. Sa panahon ng lockdown tayo, nang Oh. matindi yung krisis Oo natin sa dala po ng pandemya, hindi naman tumigil yung ganyang klase ng negosyo. Kaya nga, ang explanation doon, sa bagay, unang lockdown yun noon eh. Kaya medyo siguro ilang LGU ay nanibago. Kasi sabi, hindi naman essential yung sisiw eh. Eh sabi nung may dala ng sisiw, anong hindi essential? Ay palalakihin po ito at magiging manok at kakainin ng taong bayan. Pero habang tumatagal diba? tayo na nakikipaglaban po, nasa gitna ng pandemya, natututo tayo mga Oo naman. mamamayan. Natututunan Dapat lang. nating sumunod at kailangan po talaga ng disiplina. Magpapatuloy po tayo sa ating mga pag-uusapan. Dito pa rin sa ating palatuntunan sa ikalawang bahagi. Higit po kayong tumutok dahil meron tayong ipapakita sa inyo na mga kuha po Abangan na niyo po. video kaugnay pa rin sa naging pagtungo ni Congresswoman Dr. Helen Tan sa isa sa mga lugar sa bahagi po ng Pulilio Group of Islands. Sa pagbabalik po yan ng palatuntunan Stand Up! Balikatan! Para sa Sulong, Quezon! Wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural.
Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Balik na tayo mga ka-istans. Ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan sa mga nag-aantabay ng inyong pangalan. Mag-intay-intay na kayo. Hawak na ni King Cormaran ang kanyang mga babasahin, mga kaserbisyong tunay at natural. At gaya po ng araw-araw nating binabagit, magmula pa hanggang ulo kung gusto nyo magpapogi, magpaganda, mabago po yung aura nyo, mabago yung personality nyo, magtungo po kayo sa Shantik Beauty Lands, at napakagaling po nitong beauty parlor na ito. Ito po yung Shantik Beauty Lands na owned and managed by Ma'am Chari Reyes. Kagaling po yung mga staff dyan, si Mikay, si Mean at si Joy. Nandiyan po yan sa bahagi ng Magallanes Street. Tapat lamang nung Edu BJs. Good morning kay Bukal Romano talaga. So ayan po, Shantik Beauty Lands. At kung gusto nyo naman po ng mag-breakfast ng masarap na ulam, kahit po hindi breakfast, pwede rin yung Medjolitas Hamonado Special. Medjolitas Hamonado Special. At kung gusto nyo pong magtawag or mag-text sa contact number 0927-385771. At meron din po silang FB page ng Medjolitas Kyosina. Aba, ganun pala pinupronounce. Kyosina, Kyusina, Kyosina, Medjolitas Kyosina. Masarap po ang hamonado dyan at saka ang Lagunisa. Katunayan, mamaya ay baka matitikman ko na itong paborito ng aming direktor na anong tawag dyan? Hamonados at saka longganisa na masarap daw. So yan po, Medjolitas Hamonado Special. At syempre, good morning kay paring Manolo Reyo, kay Maring Rona Miares Reyo, kay Lilibet the Beautiful Azores ng SM City Lucena, gayon din abot ng Calabarzon hanggang Naga, itong sakop ni Miss Lilibet ng SM. Good morning din kay Miss Catalina Habrica, ang napakabait na si Ma'am Kata Habrica. Napaka-elegante rin ang beauty dito. Maganda rin ito. At ganoon din si LB Binido. Good morning sa Pacific Mall. Sa Formaran Child Care and Development Center, kay Miss kailan lamang ay nagdang lovely Rose Villatoya na belated happy birthday. Kumusta sa kanyang nanay, kay Tita Sitay at kay Tito Jun Villatoya ng Barangay Dalahican. Lagi po yung nakatutok sa atin. Good morning sa inyo, sa mga taga Dalahican. Kay Brigadier General Pilipin Natividad, ang ating Regional Director ng PNP. Kay happy birthday kay Police Colonel Romulo Bong Albacea. 46 birthday, Padre. Sir, good morning at maligayang kaarawan sa iyo. Kay Colonel Romulo Bong Albacea, napakaswerte nitong tao ito. Napakaganda pa ng kanyang may bahay, taga San Francisco Aurora, yung kanyang may bahay. Napakaganda ng kanyang swerte itong si Happy Bong Albacea, nag-asawa ng taga San Francisco Aurora na napakaganda. Nasa Akadim, itong kanyang may bahay. Nalimutan ko lang yung first name ni Madam, ang may bahay ni Happy Albacea. Belated happy birthday kay Colonel. Kahapon siya nag-celebrate ng kanyang 46th birthday. Ito pong si Happy Albacea ay ating kasalukay Chief of Police de Lucena. At sa mga susunod na panahon ay baka siya mapalipat na sapagkat mag-schooling na siya. Siya po ay class 98 sa Philippine National Police Academy. At syempre, good morning din kay Colonel William Mangaway, yung kanyang classmate. Ito ay ating Deputy Provincial Director for Admin. At syempre kay Colonel Erickson Dilag, ang ating Provincial Director, na abalang-abala itong mga ito. Dahil sa executive order ng probinsya, ng ATF. At syempre kay Ate Agnes Ilardo, kay Kuya Mar Platino, ang Chief of Police ng Tagkawayan. Kay Bukal Angelo Eduarte na bising-bising, ganun din na kanyang magandang may bahay, si Ma'am Cynthia Eduarte. Good morning kay Ma'am Cynthia. Sa Grapixel Digital Photo and Video, magaling po ang magserbisyo itong mga batang ito. Mahal lang maningil pero quality ang serbisyo. Kay Engineer Rodel Florido, ang acting district engineer ng Port DO na nandiyan po sa bahagi ng Gumaca, Quezon. Napakasipag nito si Engineer Rodel Florido. Yung Villa Aviano Resort, good morning kay paring Alas Raka at kay Maring Bilma. Nandiyan po yan sa Palale. Kay Atty. Sheila De Leon,
sa Kilusang Seksyonan Gun Club, lagi nakasubaybay. Kay Miss Dang Cabangon ng Human Resource ng City Government, kay Mayor Marcin Gayeta, napakasipag nito. Madaling araw pa napunta na sa mga kanayunan, kabukiran, at tumutulong sa kanyang mga kababayan. Hindi na niya inaantay yung mga tagalinang, taga-malalayong sityo na pumunta sa kanyang opisina. Siya na po ang nagdadala ng serbisyo doon, at kung anumang problema, tinutugunan po ng ating masipag na Mayor ng Saraya, Marcin Gayeta, at kanyang may bahay si Madam Maribik. Good morning din kay Kuya Mark Alcala, itong ambassador ng youth, napakasipag din po nito. At siyempre sa mga nagpo-provide ng ating Lucena Stars, si Kayla Arela, si Yana Buel, si Artesa Villapando, si Jose Riquindosa, si Lablin Turgo, si Engineer Romel Sarmiento, si Engineer Bautista, si Lumberjack Santikan, napakalalakas pumadyak ng mga ito. Yung mga taga-Meralco na nagbibigay ng kuryente sa atin, si Annalisa Ramos, si Mimi Zamora, at ang kanilang gwapong-gwapong manager, si Manager Lawrence Abweg. Kay Pangulong Boyo ng Belgian Boys, good morning. Kay Cesar Sargento, kay Engineer Minandro Tantu Luces, napakagaling ng PR nitong si Engineer Tantu Luces. Pamangkin ito yung konsyel dyan sa Tayabas, pero mas magaling itong tito, si Engineer Tantu Luces. Si Auditor Gando ng ating kasama sa Belgian Boys. At siyempre si Engineer Ricardo, the Playboy Diguinho, si Labuyo, kung tawagin. At siyempre kasama rin si Mayor Jerry Lucy ng Pagbilao at saka si Engineer Roger Rehano. Kasama rin natin dito si Kuya Arnel Avila, yung kasunod na programa natin. Pagkasama natin dito si Arnel Avila. Kasama rin sa ating binabatin na dahil lagi nakasubaybay si Laila Bilus at si Momar Bilus, si Rosel Paraon, si Lileta Dicena, si RG Angulo ng Gumaca, Quezon. Salamat sa pagsubaybay. Kay Quezon na Mayor Cherry Clasio, kay Vice Mayor Leo Oliveros sa Sangguniang Barangay ng Cagbalogo, good morning dyan. Kay Mayor Ping Reyes ng Perez, good morning. At kay kanino to? Sinong nagpadala sa atin ng mga pagbati, kay nawala yung pangalan ng bata na nagpadala ng mga sumusubaybay dyan sa atin. Di bale, bukas hanapin ko At doon po sa palaging nating sumusubaybay, ay salamat po sa inyong pang-araw-araw na pagsama sa amin, panonood at pakikinig, panonood po sa Facebook. Salamat po. Baka nasa page to yung hindi mo makita. Hindi ko makita. Na pangalan doon mo na isulat, hindi mo nadala sa umagang ito. Baka. Magkagayon man, batiin natin ng magandang umaga. Araw-araw po nakatutok sa ating palatuntunan. Siyempre, walang iba si Ate Malen Dicena. Mula po dyan sa bahagi ng Lucena City Public Market. Good morning kay Ma'am Evalor Araya ng PTT Philippines, kay Ma'am Glenda Alpuerto ng Porky Quezon, Kuya Rapi Zarnate, kay former Councilor Vic Paulo, at sa maganda niyang may bahay si Ma'am Bebot Paulo, kay Konsyala Arlene Hinobe, napakasipag, Konsyal Vince Alcala, mula po dyan sa bahagi ng Sariaya, Quezon, kay Dondon Diluna, Tony Sandoval, ang Filipino Star, and sa masipag na Tagkawayan Vice Mayor Danny Liwanag. Good morning, sir. Kay Neil and Ivan Ramos, sa bahagi po naman ng Tiaong Quezon, happy birthday kay Emerson Shaw, napakasipag, mukhang magpapatuloy ng serbisyo para sa mga kaubayan natin sa 2nd District, ang anak po ni Board Member Elizabeth Beth Shaw. Happy birthday to Emerson Shaw. And belated, abot pa ba ako kay Miss Janet Abad ng Pitogo, Quezon. Good morning din kay Sherwin Lopez, sa mga kaubayan natin nakatutok, Stan Gumaca, sa bahagi po ng Gumaca, Quezon. At Sir Algot Saleta, araw-araw nakatune in. Thank you. Kay Bagets Nadres, kay Ma'am Ceres Ginauli, and Chris Abril ng Department of Foreign Affairs, Lucena Regional Consular Office. Konsihal Noel Dezilio, Konsihala Ellen Luminario, at para doon sa mga client po ng Philippine National Bank, ng PNB, Lucena City, Quezon Avenue Branch, ang alam po ng kanilang manager, si Ma'am Creo, kanila pong pinapaabot sa kanilang mga clients, depositors ng PNB, na sila po ay bukas ang kanilang operation hour mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Clearing cut-off time sa mga cheque po na inyong i-deposito hanggang 2 p.m. lamang po yan. At yan po ay ang activity
from March 22, nung isang araw pa nag-umpisa at tatagal po hanggang April 16. Hanggat maaari ay kanila pong pinapayuhan ang kanilang mga depositors na gamitin po natin ang mga makabagong pamamaraan ng pagbabangko kagaya po ng PNB Internet Banking and PNB Mobile Banking App. At syempre yan po ay ginagawa nila bilang pagtalima po sa ipinag-uutos ng Interagency Task Force on COVID-19. Pagpapasok po kayo ng PNB o alinmang sangay ng Philippine National Bank sa ating pong bansa ay magsuot po kayo ng face mask at ng face shield or else hindi po kayo makakapasok. Good morning sa magandang si Ma'am LB Abinido ng bahagi po ng Pacific Mall, Lucena. And advance happy birthday nga pala ha. Advance happy birthday kay paring Reno Danganan. April 6 yung kanyang birthday. Ito ikaanib din ng Belgian boys si paring Reno Danganan, pribado itong kontratista. Napakabait nito si paring Reno Danganan. Happy birthday in advance ha, April 6 siguro. Pa-47 na yan o pa-48 na. Ha? Siyempre, babati din ako ng happy birthday sa napakasipag nating Chief of Police, si Police Lieutenant Colonel Romulo Bong Albacea. Baka hindi ako patikimin ng cake. Happy birthday ang kababayan. Sabi mo kanina, magaganda mga aurora. Siyempre. Oo, yung kanyang Magandang bahay, umaga si kay Ma'am Janice. Janice ba? Oh, baka mamali ka. Akala ko Cecil. Sorry. Nasanay ka sa pangalan, nag-uumpisa sa letter C. Si Lynn. Hindi. Akala ko Cecil yung pangalan. Oh. Ano pangalan? Janice? Ang Cecil ay si Cecil Cambi Maloles. Good morning sa mga taga-Philippine Information Agency Regional Office sa pamunguna ng kanilang Regional Director, si Ma'am Cristina Arsadon. Siyempre, pasalamatan ko yung bumubuo po ng PIA Quezon, ang Teleradyo Tagkawayan at ang PIO Lucena. Nakakatuwang natin ang mga yan sa ating po mga balitang ibinibigay sa inyo tuwing umaga dito po sa ating palatuntunan. At syempre, kagaya po ng aming binanggit, bago po tayo mag-break, mga kaistan, ipapakita po namin sa inyo ang mga kuhang video na naging pagtungo po ng medical team. Syempre, sa pangunguna ni Congresswoman Dr. Helen Tan sa bahagi po ng Pulilio Group of Islands. Kung kahapon, napanood po yung mga exam po nakuha po sa bahagi ng Pulilio, eto naman, this time, sa bahagi po ng Bordeos, Quezon. Panoorin natin, mga kaistan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Ngayong araw po tayo nagsasagawa ng medical, dental, surgical mission, no? Sa pakikipagtuwang po natin sa ating lokal na pamahalaan, kay Mayor Aman, kay Vice Mayor Gina, Sangguniang Bayan members. Kasama po natin ang ating minamahal na Gopal Jerry talaga. Hindi lang po natin nakasama si Congressman Martin Verga, pero bababa po siya dito bukas o sa isang araw, sa 17, no? Ang ating po mga katuwang, Department of Health. Yan, kita niyo po, may mga nakasuot po dyan, DOH. Sila po ay nagbigay ng doktor na nagbubunot ng ipin at saka nag-ultrasound, no? Ako po ay nagpa-check up dito sa ating center. Tapos po sa hira po ng ultrasound ay nirepair po kami sa Infanta. Ang ultrasound po doon ay 650. Kasama po pamasahe, balikan 1.5 po. Malaking bagay po ang ginawa ng Dr. Helen Tan. Gawa ng malaking tulong po sa amin. Dahil hindi na rin po kami tatawid ng dagat. Tapos po, mas makakasave pa po kami sa aming pamimera. Dr. Helen Tan, maraming salamat po. Sa po kami sa napili niyong tulungan para tumawid po kayo dito at magbigay ng serbisyo po dito sa aming lugar. Salamat po. Sa ngalan po ng Sangguniang Bayan, kami po ay nagpapasalamat. Almost 1 year na po kaming walang doktor at talaga pong ang aming mga kababayan ay sabik na makakita ng doktor. Salamat din po kay doktora dahil
napadalahan na po niya kami dito ng Dr. to the Barrios. Ito pong medical mission na ginawa po dito sa ating bayan po ay napakalaking tulong po sapagkat po ang ating mga kababayan ay nabibigyan ng mga serbisyong hindi po nila agad makukuha sapagkat wala po dito sa ating bayan. Tulad po ng mga dental po. Kaya po ang dami pong nakapila ngayon sa mga dentista natin kasi po yun po ang kulang sa atin dito. Yun po ang hinahanap-hanap ng mga tao po. Pati po yung mga ultrasound. Sapagkat para po makapagpa-ultrasound sila, tatawid pa po ng kabilang bayan, mamamasahe pa po, tapos po yung bayad pa sa ultrasound. So malaking tulong po sa kanila to na mga ECG din po kasi po yung mga available po kasi natin dito ay medyo may kalumaan na. Hindi na din po ganun kaganda, kaya po hindi lahat ay nagaganap. Tuloy na ako. In behalf of Bordeo Central Teachers, kami po ay nagpapaabot ng pasasalamat sa ating pong minamahal na Congresswoman Dr. Helen Tan sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na kami po ay magkaroon ng libreng bakuna para sa ating mga kaguruan. Maraming salamat po, Dr. Helen Tan. Isa pong malaking karangalan na maging bahagi kayo ng Paaralang Sentral ng Bordeos. Ganon din po yung kanyang pinakamamahal na asawa, si Regional Director po ng Region 1, Ronel Tan. Papasalamat din po ako sa kanya sapagkat hindi din po sila nagdamot ng pagbibigay sa atin ng nasabi nga pong bihikulo. Nakakatuwa po na kami makapagdala po dito ng serbisyong pangkalusugan sa lahat po ng mamamayan dito sa Bordeos. Maraming salamat. Good morning po sa inyo lahat. No, halos yung covered court, mga kaistan, yung venue kung saan ginawa po yung medical and dental mission ng grupo na nagtungo sa nasabi pong bayan, isla, bahagi ng Bordeos, Quezon. Nakakatuwa talagang makita yung mga ganyang klase ng tagpo na ang mga kababayan natin nabibigyan ng tamang atensyon ng ating pong pamahalaan. Tiyak na tuwan-tuwa po hanggang sa ngayon yung mga taga Bordeos dahil sabi nga doon sa napanood nyo naman, tiyak na yung lalo tigit yung serbisyo ng bunot ng ngipin, kailangan daw nila yan, no? Kasi yan yung tamang bahagi rin ng ating pangangalaga ng ating sarili, partner. Oo, good morning ha kay Mayor Freddy Aman at kay Vice Mayor Gina De Los Santos ng Bordeos Town ha. Ang ganda ng suot ni Doktor ang jacket at saka sombrero. Magaling siya magkombinasyon ng pananamit. Oo, wala Ay, namang doktora. duda dyan at walang question sa binabanggit mo. Ang galing, Pero no? yung importansya, kahalagahan ng kanyang dinala na serbisyo Lalo sa na yun. bahagi ng Bordeos, yan yung nakikita natin at nangingibabaw sa mga oras na ito na nakatulong na naman siya Kami yung sa mga ultrasound, nangangailangan natin. Oo, kasi sabi ka na, Mahal, 650. plus pamasahe Pupunta pa. ka pa ng Infanta Quezon. Babalik pa, bali 1.5 daw. Imagine ang layo po niyan kung ang hirap kitain ng 650 kung dito sa bahagi ng kalungsuran ay saglit lang yan. Pero saglit din lang nating maubos, no? Kasi ang dami ditong bilihin, dami nating pangangailangan. Pero tunay po sa realidad, yung 650 piso, mahirap po yung kitain ng mga kagaya lang namin mahihirap ang buhay. Sayang, hindi nga nakadating nung oras na yon ay hindi nakarating si Congressman Mark yung naroon. Pero sabi niya, dadating noon. At palagay ko yung nakarating, Oo. ganda sana ang ganda talaga ng partnership nila. Kaya kitang-kita Ni nyo naman, Congressman Mark, pumila oo. yung mga fregi natin, no? Mga Para sa nagdadalang ultrasound. tao na misis, na nanay, na para tiyaking mahalaga yung nakikita yung posisyon ng kanilang baby sa loob po ng ating mga tiyan, mga nanay, nang sa ganon, ano man pong maging aberya sa kasalukuyan palang inapaghahandaan. Isa Yan pang- ang madalas na nagiging problema, kaya nagiging nalalagay po sa alanganin ang buhay po ng isang nanay na magluluwal ng kanyang sanggol kasi hindi po nakita ng ating mga doktor yung kalalagayan ng baby sa kanyang sinapupunan pa lamang. May pang doktor, ano? Doktor Doktor Tudabarios. to the Barrios. Tsaka hindi, alam mo isang napakahalaga pati dyan, alam mo yung dental service na binabanggit kanina na libreng bunot ng ngipin. So tuwa talaga yung mga taga kasi
kung magpapabunot nga naman ng ngipin, eh, magta-travel ka na naman. Bahagi yan oo. ng personal Medyo health gastos care din yun, syempre. natin. Malaki rin gastos yun, di ba? Correct. Pagpapabunot, eh, lilipat pa sila ng kusang bayan para lang makapagpabunot. Eh, malaking bagay po yung naidulot nyo dyan, nagawa nyo dyan, Malaking doktora. kabawasan Oo. sa mga pinapasan at pinoproblemang kagastusan sana nakakaharapin ng mga taga-Bordeyos kung hindi po nagkaroon ng medical services na pinagkaloob dyan si Congresswoman Dr. Tan. At saka kita mo naman yung kaninang pinakita, medyo may yung mukha niya ay may sakit, ano, may parang may skin disease yung ano niya. Oh. Palagay ko ginamot yun, may resetahan. At saka hindi, pinakita niyo napakaraming gamot na dala ni Dr. Helen Tan ng kanyang serbisyong tunay Ang at maganda natural. dyan ay suportado talaga si Dr. Tan ng kagawaran po ng kalusugan. Every time na nagpupunta po sa iba't ibang sulok ng probinsya natin, ang team ni Dr. Tan ay kasama po niya, nakasuporta po ang regional office ng Department of Health. Kaya sa ngalan po ni Dr. Tan, pinasasalamatan po niya at ang ating palatuntunan, natutugunan po ang pangangailangang medikal, pangkalusugan, na-address ang problema na pangangatawan, pangkalusugan ng mga kababayan nating Kisonian. Yun Salamat nga ang po, ano, Dr. Eduardo Hanairo. Yan yung ating regional director ng regional health. Si Regional Dr. Health Office ng Region 4A. Dr. Hanairo pala. One time na-interview natin yan, si Dr. Hanairo, napakagaling din nga. Actually, kaklase ni Congresswoman yan sa medicine proper, si Dr. Hanairo. Kaya naman, very close talaga sila. Kaya nga kita mo, Tawidis lang, kasama si Dr. Hanairo doon sa Pulilio. Nagkakatulungan ang DOH at ang office po ni Dr. Helen Tan, kaya malaking tulong talaga yan, kapaburan sa mga kababayan nating Quezonians. Atin pong tingnan ang distansya po ng Bordeyos dito po sa lungsod natin. Napakalayo. Napakalayo yan. At sa mga kalapit po nilang bayan Hundreds of kung saan kilometers yan. meron po mga doktor na susuri sa pagkakasakit ng ating mga kaubayan. Bagay na talagang sinamantala rin ng mga taga-Bordeyos. Ang dami nila nagpunta sa covered court. Yan ang tama. At saka kita mo, meron pang kasamang circumcision para sa mga minor, sa mga bata. Hindi ka umabot doon? Ano ka ba eh? Sabi kasi nung isang bata, Tapos na tayo sa ganun, matanda tuloy na na tayo ako. eh. Di ba? Ay, si Putput, Patingin. tanungin mo. Si Putput, tsaka si Marhel, yan. Tanungin mo. Mga bata pa yan eh, siyempre. Kaya nakakatuwa sapagkat, Nagpapatanong po, Doktora si gastos King, din yun. kung kailan daw po ang next Ba, schedule ng hindi. circumcision Tapos at na tayo papalista na dyan. po siya. Over nga tayo dyan Sama eh. mo na rin ang anak mo. Ay, tapos na rin yung mga bata. Ang At mga ang anak mga ko maliliit pa, kapitbahay? tapos na. Kasi dapat talaga pag maliit ka pa, Oh, yung elementary, okay na yun. So, Oo. ako sa part ko, sa doktor ang mga bata. Yung mga anak ko sa doktor ko yan, dinala Ay, dyan wala sa naman nagtatanong kung ospital, ikaw oo. ay na-circumcise na o ako hindi naman pa. ay sa traditional. Wala namang interesado Hindi, na. binanggit mo eh. Kasi Oo. ako ay sa traditional. Sila, dahil dala ni Dr. Helen Tan yung, parang dinala mo yung ospital doon, Oo. ay di maganda naman na-observe yung proper hygiene. Oh, tama. Ay kami nung panahon namin ay sa sapa kami. Ah. Traditional kami. Kaya kaya naman Kaya pala ganyan. Tuwan-tuwa yung Oo. mga nakaranas. Pero talagang dalawang bayan pa lang yung naiisa-isa Dalawa pa lang. natin. Kay Stan, Pulilio at Bordeyos, nakakatuwa talagang makita po yung facial reactions ng ating mga kaubayan na talagang tuwan-tuwa Ay, sila kasi- sa serbisyo po ng tunay at natural ng pangkalusugan na hatid at ipinagkakalob sa inyo ni Dr. Helen Tan. Alam mo naman, sa totoo lang naman talaga madalang ang doktor. Health is Oo, wealth, madalang ang doktor lalo na sa sa lugar na ngayon. At kung may doktor doon, ay siyempre, hindi naman ganun karaming supply ng gamot. At isa pa, ito ay libre. Yun ang Napakalaki pinakamahalaga, libre. Oo, Hindi concern ka ni magagastusan, Doktora, no? pupunta ka lang doon. Ay, yun nga ang sinasabi ko. Oo. Ang kagandahan pala ng kongresista, Ang laki ng ang halal na concern opisyal, sa kung doktor, kalusugan. yun ang edge mo. Pagka pala ikaw ay doktor, yun pala ang edge mo na mas malaki ang magagawa mong tulong sa ating mga kababayan. Nakakadagdag ng, alam mo yon, ng kumpiyansa sa sarili. syempre. Yung kalagayan ng isang nagdadalang tao, Mhm. Pregi, mahirap po yan. Kaya nga, maunawaan sana ng mga mister nating nanonood. Minsan moody si Mrs., no? Pabago-bago po ang kanyang pakikisama. Ugali. may Kasi yung nababago nagkakaroon po ng epekto yan dahil May mood isipin swing na niyo naman, tinatawag. merong May baby mood sa swing. kanyang sinapupunan. Pero yung mga nanay siguradong natuwa po yan dahil
Kita mo, hinahawakan Mm. ni Doktora Tan yung kanilang tummy, yung kanilang tiyan. Oo, Naku, siyempre. alam nyo, sa mga kagaya Personal nating, touch ha? oo, Personal maliliit touch. na mamamayan, malaking bagay po yan na kinikilala at nadadama talaga natin yung bibigay po ng Ah, tamang atensyon. Kaya nga sabi ko doon sa mga taga 4th District, napakapalad nyo po mga taga 4th District kayo sapagkat nakapaghalal kayo ng isang manggagamot. Yan po ang edge ng isang manggagamot. Hindi ko naman sinasabing yung hindi manggagamot ay hindi. Kaya lang, yun nga yung sinasabi ko, O, iba, lamang, kapag lamang, oh. May serbisyo kongresista na talagang doktora pa. Yan po. Oh. Ay kung magiging ano pa yan, magiging, di lalo na. Ay, kita Halimbawa, nyo naman yung pag-aaral ng medisina, napakahirap po niya. Nagagawa lang yan ng mga may kaya sa buhay, natutustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pero dahil sa isinulong, naganap ng naging batas. O, makakalibre na ang marami. Madadagdagan po ang bilang ng doktor sa ating bansa na sa nakalipas na ilang buwan, nabawasan yung kukunti nating bilang ng doktor sa Pilipinas dahil po sila ay nakabilang sa mga nabiktima ng COVID-19. tsaka hindi, kagaya niyan, author siya ng mga batas na para ikaw ay makapag-aral ng libreng medisina, ay author niyan si Dr. Helen Tan. Ang SLSU ng Lukban ay nag-author si doktora na magkakaroon ng medisina. At ang School of lahat ng Medicine. yan, mga kaistan, at marami pa nating mga pag-uusapan, iisa-isahin po natin sa mga susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Ibibitin muna namin kayo. Siyempre, kagaya po ng dati, mag-iiwang kami ng mga mahalagang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa, kagaya ng may oras para sa lahat ng bagay, oras para gawin ang gusto ng magulang mo, at mas matagal na panahon para gawin ang gusto mo. At dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutur. At ako naman po si King Formaran para sa programang Stand Up! Balikatan! Para sa sulong, Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural.